Kung palagi ka rin lang kakain sa 7-Eleven, huwag ka na lang mag-Japan. Nakaka-depresyon tsaka halata lang na hindi mo pinaghandaan. Yan ang sinasabi ng maraming travel snobs but I totally disagree. Imagine you get goodies with 50% less carbs, iba't ibang klase ng fresh smoothies and salads na high in fiber and protein. Ang dami mo pang very fresh na options. Sa tuwing papasok nga ako sa iba't ibang mga convenience and supermarkets dito, feeling ko Pasko. Sobrang nag-e-enjoy kasi ako sa dami ng mga healthy and tasty na food options na wish ko lang sana meron sa atin. Merong different kinds of dim sum and mga savory meals na pag tinikman mo hindi lasang instant. Tapos eto merong ready to eat na salmon. And then etong mga premium packets na to, grabe yan. Restaurant quality na mga dishes. Eto yung nagtrending na medyo lasang pares. Tapos merong steamed octopus. Eto parang sea snail yan. And then meron ding grilled squid. There's even jellyfish. Dito naman sa kabila, merong grilled pork steak, smoked tongue, charcoal grilled na balon-balunan. Meron pang ibang klase ng mga meat na parang dito ko lang nakita. Fish roe or yung eggs ng isda na ginagamit sa sushi. Napakaraming high protein na snacks. At syempre yung mga pangmalakasan nilang breads and sandwiches. And yes, meron din naman tayong mga sandwiches sa mga 7-Eleven dito sa Pinas. Pero yung kanila girl, ibang level. The bread is very light and fluffy. Yung mga palaman hindi tinipid and super fresh. Tapos affordable din. Kaya ewan ko sa inyo ha. Pero para sa akin, walang masama kahit na puro convenience stores ang kakainan mo pag nagpunta ka ng Japan.